Maharlikang manugang. 941 hanggang 50. Para kay Raisin, ito ay isang tawag lamang sa telepono, ngunit para kay Chu Chingwan, tila nailigtas nito ang kanyang buhay. Tumingin sa kanya si Raisin na parang sobrang dismayado pa rin, at agad na nagsabi, huwag kang mag-alala, may sinabi akong wala sa telepono. Gusto ko lang na wala silang gagawin sa iyo. Makatitiyak ka na gagawin nila. Hinding-hindi na kayo papakawalan ng mga naglalakas loob na paalisin si Rose. Ngunit tila hindi nag-alala si Chu Chingwan tungkol dito, mamulong siya, at muling sinabi ni Raisin, kung gusto mong mag-alala tungkol dito, pupunta ako doon ng personal. Nagmamadaling tumanggi si Chu Chingwan, hindi, ayos lang ngayon. Curious na tanong ni Raisin, kung gayon, bakit ka pa rin nalulumbay? Gumalaw ang mga labi ni Chu Chingwan, at mahinang sinabi niya, hindi ko alam kung paano ka babayaran. 2 beses mo akong tinulungan, at ang isa ay mas mabigat kaysa sa isa. Hindi ko talaga alam kung paano. Hindi inaasahan ni Raisin na magiging ganoon ito. He said dismissively, it's just a matter of effort, I don't care about it. Ngunit nang sabihin iyon ni Raisin, hindi niya hinayaang mawala ang kalungkutan ni Chu Chingwan. Walang magawang tanong ni Raisin, kung gayon, ano ang gusto mong gawin, hindi mo na ako hahayaang mahulog muli, at pagkatapos ay lumapit ka at iligtas ako. Mukhang nag-iisip din si Chu Chingwan. Saglit na nag-iisip si Raisin, at sinabing, bakit pa, 2 beses kitang tinulungan, at maipapangako ko ang 2 kong hiling, basta't magagawa mo ito at huwag kang mapilit. Ano sa palagay mo? Sample. Pinag-isipang sinabi ni Chu Ching, ngunit wala kang masasabing kahit anong partikular na simple para sa akin. Dapat ay may kaunting praktikal na kahulugan ito. Inisip na lang ni Raisin na kung pumayag siya, sasabihin lang niya ang kahit ano, hayaan mo lang siyang walang pakialam, ngunit sa ganitong paraan, hindi niya alam kung paano ito gagawin. Ngunit tumango siya at sumang-ayon, oo, ngunit hindi ko pa naiisip, kaya pansamantalang may utang ako. Napagkasunduan ni Chu Chingwan na bahagya lang siyang ngumiti. Sa tuwing nakikita niya si Chu Chingwan na tahimik na parang yelo at nakangiting parang bulaklak, pakiramdam niya ay talagang mahiwaga ang mundo, kaya ang 2 eksena ng yelo at apoy ay lumabas sa mukha ng iisang tao. Pagkatapos magsalita ng higit pa, talagang aalis na si Raisin. Pagkatapos ng mahabang panahon, tinatayang hinahanap na siya ni Brix at ng iba pa kung saan-saan. Oo nga, nang makita si Brix sa pintuan ng ward, binati niya ito ng may pag-aalalang ekspresyon. Master Hunts, saan ka nagpunta? Nalaman namin na nawala ka bigla, at hindi alam ng iba nung tinanong namin sila, akala nila kinuha ka na naman ng babaeng yun. Nagmamadaling humingi ng tawad si Raisin, nakilala ko ang isang kakilala at nagsalita ng ilang salita. Pasensya na talaga. Tumingin muli sa kanya si Raisin at nagtanong, ikaw lang ba? Paano ang iba? Sumagot si Brix, nagpunta si Benhu sa lobby para makita ka. Tatawagan ko sila. Pagkaraan ng 10 minuto, sa side ward ni Raisin, silang tatlo ay dumating, at sinabi ni Raisin, ang lalaking nagngangalang Dachin ay namatay at pinatay ng babaeng lobo sa disyerto. Tila maraming tao ang nakahula nito. Matapos makoma si Raisin, inimbestigahan din nila ito, kaya hindi mahirap gumawa ng ganitong conclusion, ngunit ang pagkakakilanlan ng babae ay naging dahilan upang hindi sila inaasahan. Taga-mo lang ba ang babaeng iyon? Tanong ni Brix. Tumango si Raisin, ang babae ay may tato na itim na ulo ng lobo sa kanyang balikat, na dapat magpahiwatig na siya ay isang lalaking desyerto na lobo. Ilang tao ang natutunaw sa balita, ngunit ang maiisip lamang ay may dapat malaman si Dachin, kung hindi ay hindi siya papatayin ng mga taga-Molang. Sa tingin ko madadaanan natin ang bahay ng Dachin. Maaaring may anumang mga pahiwatig. Kung tungkol sa pagpatay kay Chen Chen, iyon ang pinakamahusay. Bagamat hindi mataas ang posibilidad na malaman ang ideyang ito, walang sumasalungat dito. Mukhang napakalakas ng babaeng iyon. Nataman ko lang siya ng suntok at ang ilan sa lakas ay dumampi sa ika-7 o ika-8 palapag, at ito pa rin ang sitwasyon pagkatapos ng labanan sa pagitan niya at ng kapatid na Feng. Tumango din si Raisin.
Matapos siyang labanan ng kalaban sa loob ng mahabang panahon ay kilala rin niya ang babaeng iyon, at least nasa tuktok na estado. Natatakot ako na isa rin siya sa pinakamagaling sa Moowolf. Ang kanyang mga galaw ay malamang na malambot, ngunit mayroon siyang maraming lakas. Ang pakikipaglaban sa kanya ay hindi dapat isang matagal na labanan. Pinakamabuting makipag-away ng direkta. Saglit na nag-iisip si Raisin, nag-aalala, hindi ko lang siya kilala. Ano ang layunin? Gayunpaman, sa palagay ko ay dahil kumilos na si Moang, magiging mabilis ang araw na haharapin si Chenjia. Sa oras na iyon, ito ay madaling patunayan ang pagiging inosente ni Master Quan. Nang sabihin iyon ni Raisin, napangiti lang si Benho at ang dalawa. At sa kuta ng Moang sa Lanshi, ang babaeng nakikipag-away kay Raisin ay nakababad sa paliguan ng gatas, tahimik na nililibang ang tahimik na oras. Ngunit ilang yabag ay bahagyang napasimangot. Sa pagkakataong ito, dahan-daang pumasok ang isang babaeng nakaitim na damit. Ang kanyang mukha ay kaakit-akit, hindi nakangiti ngunit kaakit-akit, na parang natural na nang-aakit sa mga tao na hawakan siya. At lumakad siya sa paliguan, tumingin sa babaeng nasa paliguan, at bahagyang ngumiti, talagang mag-e-enjoy ka. Ang babaeng nasa paliguan ay malamig na nagmulat ng kanyang mga mata at sinabi sa kanya, kung hindi mo masasabi sa akin ang isang dahilan para sa kasiyahan, dapat mong malaman ang mga kahihinatnan ng pag-istorbo sa aking paliligo. Ngumiti ang pambobolang babae at sinabing, alam ko, natural na darating ang mga mahahalagang bagay, kung hindi, sino ang gustong makipag-deal sa iyo, isang kakaibang lalaki. Sabihin mo kapag mayroon ka. Humalaklak ang babae at nagsabi, libo-libo ang may napakahalagang bagay na ipapadala sa labas ng kanilang treasure house kamakailan. Hiniling sa akin ng may-ari ng lobo na bigyang pansin, at sa wakas ay may pagkakataong makuha ang bagay. Ang babaeng nasa paliguan ay may kahinahinalang tanong, gawin mo, hindi mo na ba kailangang itago pa? Sagot ng babae, sabi ng may-ari ng lobo, kung para sa bagay na iyon, hindi na kailangang itago, gawin mo na lang ng diretso. Kapag nalaman ito ng libong pamilya, diretso silang pupunta sa digmaan. Isang ngiti ang ipinakita ng babaeng nasa paliguan, ngunit malamig pa rin itong ngumiti. Hindi na dapat ako iniisip ng balitang ito. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay sinabuyan siya ng gatas ng kabilang partido, at napangiwi siya sa disgusto. Kapag tapos ka na, umalis ka sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa mahalagang bagay na iyon, masinsinan din itong inihanda ng libu-libong pamilya sa panahong ito. Sa orihinal, ang gayong mahalagang bagay ay hindi dapat marinig ng sinumang tagalabas, ngunit pagkatapos lamang nilang gumawa ng desisyon, ang buong disyerto ay tila nakatanggap ng balita. Lalong nagalit si Chihiro-yi. Ilang beses na niya itong sinaway, ngunit imposibleng malaman kung paano lumabas ang balita. Ang bagay na ito ay naging isang tinak din sa puso ni Chenjia, ngunit dahil ang orihinal na balita ay nalik, ang pinakamahusay na paraan ay upang kanselahin ang orihinal na pagkakataon, ngunit ang partido na nakatanggap ng kayamanang ito ay palaging iginiit na dapat itong alisin ni Chenjia. 942. Libu-libong pamilya ang walang pagpipilian kundi sundin ang orihinal na plano. At sa libu-libong lihim na silid, libu-libong pamilya at ilang angkan ang naroon. Simula sa kaliwa, ay ang nakaupong Chihiro Art, ang kasalukuyang patriarch ng Thousand Family. Ang sumunod, ang nag-iisang master ng Chen Family, si Hirokan, ay nakababatang kapatid din ng Zenon Art. Pagkatapos noon, may ilang matatanda at libu-libong iba pang pamilya. Ito ay isang bilog lamang, at mayroong higit sa 100 tao. Gusto kong sumama, alam ng lahat kung bakit nagtitipon-tipon ang lahat sa lihim na bulwagan na ito, kay Emperador Taihao, at ikaw lang ang maaaring makipag-ugnayan. Hindi ko na kailangang magsabi pa, maliban sa mga tao rito, na maaaring maglabas ng bagay na ito. Ang tono ni Zenon ay walang pakialam at malamig, at ang kakaibang aura ng superior ay parang nagyayelong hangin, na nagpapasuffocate sa mga tao. Sa pagtingin sa mukha ng lahat, isa-isang tumahimik, ngunit si Zenon Chen ay walang takot at hindi pinapansin ang bagay na ito sa kanyang mga mata. At naging ganito siya. Walang sino man sa libu-libong pamilya ang nang-ahas na sisihin ang anuman.
Alam ng lahat na kung talagang ibinunyag niya ang mga lihim ng libu-libong pamilya at ipagkanulo ang libu-libong pamilya, ang pagtitipon na ito ay magiging walang kabuluhan sa simula. Dahil sa tahimik na kapaligiran, muling nagsalita si Chihiro Yi, may ayaw kang sabihin. Ang daming tao nakatingin lang sa paligid. You don't need to ask here. If they really dare to do it, they have already planned not to be discovered. Kahit anong perwisyo mo, magiging peke. Sa sandaling ito, sumabad si Chihiro Ken. Hindi itinuloy ni Chihiro Yi ang kanyang mga salita, ngunit iniskan lamang ang mga tao sa libong pamilya. Sa oras na ito, dahan-daang sinabi ng isa sa pinakamatandang clan elder, Gift Emperor Taihao, ito ang orihinal na pinakamahalagang sekreto ng aking libong pamilya, ngunit kung ang impormasyon ay tumagas, matutukoy na ang bagay na ito ay ginawa ng mga tao ng libong pamilya. Sumimangot si Chihiro Yi, ngunit ang tinutukoy niya ay ang mga matatanda ng angkan. Ibinaba na lamang niya ang kanyang poster at sinabing, Uncle Clan, although you are reasonable, but if there is really no people in the family, what is the family? A family na ang balita ay madaling malik. I don't think the clan uncle sana isipin. Chihiro Ken with a scholarly face just smiled coldly, at mukhang hindi niya masyadong gusto ang tiyuhin na ito. Lumingon ang tiyuhin at hindi na nagsalita. Pero hindi naman hindi makatwiran ang sinabi ng clan uncle. Kung ang balita ay pilit na ninakaw ng isang tao, tapos ganito kami sa isa't isa, hindi ba ibig sabihin na huli kami sa pandaraya ng isa't isa? May boses agad, at parang may mga bulungan sa ibaba, at parang sumang-ayon sila. Alam ni Chihiro Yi kung ano ang iniisip ng mga taong ito, ngunit dahil pinipigilan niya ang mga bagay na mapunta sa kanyang sariling katawan, ang kanyang ekspresyon ay medyo madilim din. Mataimtim niyang sinabi, dahil hindi masabi sa akin ng lahat, iimbestigahan ko muli ang bagay na ito. Kung may nalaman ako, alam mo naman ang parusa ng taksil sa pamamagitan ng mga alituntunin sa bahay, kaya hindi ko na kailangang ipaalala pa. Maririnig ang salitang, house rules, ang mga taong ito ay parang mga talong na binugbog ng hamog na nagyelo. Gusto lang ni Chihiro Yi ang epektong ito. Sa pagtingin sa lahat, siya ay nanunuya sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, kung gayon kung paano haharapin ang susunod na bagay ngayon, sa tingin ko kailangan mong palaging may sabihin, kung hindi, paano ako hindi ito isang katatawanan lamang. Kung aalisin mo ang parusa, lahat ay may espiritu. Dahil sa isang mahalagang bagay bilang Emperor Taihao, kinakansela ko pa rin ang planong ito, ayon sa aking intensyon. May nagsabi. Ngunit may agad na sumagot, hindi maganda ang pagkansela. Kung walang regalo kay Emperor Taihao, hinding-hindi sasang-ayon ang Silayon Tower. Ang oras na ito ay kasabay ng dark tide ng langit at lupa minsan sa 100 taon, at ito ang pinakamagandang panahon para buksan ang lihim na lugar na iyon. Pagkatapos ay may sumang-ayon, sa palagay ko ay hindi ito maaaring kanselahin. Mahigpit ang oras. Maaari nitong baguhin ang oras ng pagbubukas ng Chenjie Caverns ng 1 o 2 araw nang hindi hihigit sa 1 o 2 araw, upang malito ang mga batang magnanasa sa labas, ngunit maaari itong hindi kanselahin. Natural na hindi posible ang pagkansela. Maaari mo bang iwaksi ang mga chismis at sabihin sa labas ng mundo na ang balita ay hindi totoo? Maraming napag-usapan ang mga taga-Chenjia, ngunit narinig lamang ni Chihiro Yi ang mga dahilan ng kanilang pagtanggi na kanselahin ang planong ito, ngunit walang paraan upang maiwasan ang mga aksidente. Pati yung kapatid niya andin lang, parang nanunood lang ng sine. Pangkalahatan. Habang may ilang pagkalito, napansin ni Chihiro Yi ang isang miyembro ng pamilya Chen. Napakabata pa ng lalaki, at matagal na itong nakilala ni Chihiro Yi bago tuluyang naalala kung saang silid siya nanggaling. Kung tutuusin, parang hindi siya dapat tipunin dito. Ang isang sangay ng 1,000 pamilya ay dapat lamang na isang marginal na tao. Pero hindi ko alam kung bakit, pero kilala niya ang ama ni Zenon, iyon ay, ang matanda. May ilang kahulugan ang dalawa sa pakikipagrelasyon sa isa't isa, at sa pagkakataong ito ay nasangkot ang babae dahil sa matanda. May gagawin siya para sa'yo. Ito ang sinabi ni Old Man Chen sa kanya mismo. Nag-isip sandali si Chihiro Yi, at naalala ang pangalan ng kabilang partido, Stefan.
Ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabing, Choco. Nang marinig ang paglabas ng patriarch, ang lahat ay tumigil sa pagtalakay, ngunit lahat sila ay naguguluhan, hindi alam kung sino itong Choco na binanggit ni Zenon. At natigilan din ang binatang mapupulang labi at mapuputing ngipin. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Zenon Art sa kanyang pangalan. Ang patriarka. Sagot niya. Medyo nakaka-relax ang tono, at walang detention at tensyon ng ilang kabataan dahil narito sila. Ang impresyon ay medyo maganda, naisip ni Zenon, at nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin natin? Ang libo-libong tao ay lahat ay tumingin sa kakaibang maliit na lalaki na ito nang may pagtataka, ngunit tila walang nakakaalam sa kanyang pinagmulan, at maging si Hiroken ay tumingin ng may pagtataka. Inis ka ni Stephen ang lahat ng mausisa na mga mata na nakatingin sa kanya, at sinabing may seryosong mukha, dahil nangyari ang insidente, dapat malaman ninyong lahat ang katotohanan tungkol sa katotohanan na mahirap lampasan ito. Tumigil siya, gustong makita ang reaksyon ng libong miyembro ng pamilya, ngunit walang nagsalita. Wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy, iniisip ng maliit na pamangkin na dahil ito ang kaso, mas mabuting i-advertise ito, upang maunawaan nila na may mga kayamanan si Chenjia na dapat ipakita, at kahit na mag-imbite ng mga malalaking pamilya na pumunta at pahalagahan ito upang gawin mas malaki ang mga bagay. Bago pa siya matapos magsalita ay may nagtatakang tumingin sa kanya. Nang huminto siya, ang isang elder mula sa 1,000 pamilya ay nagsabi ng masama, kung gumawa ka ng malaking gulo, sa tingin mo ay hindi madaling mawala ang Regalong Emperador na si Taihao, tama ba? Bahagyang tumawa si Stephen, hindi ko sinabi na sasabihin natin sa kanila na ang ipapakita natin ay ibigay si Emperor Taihao, at magkakaroon ng higit sa isang kayamanan sa lihim na kamalig ng Chenjia. Hindi ito maintindihan ni Chihiroyi, ngunit si Chihiroken sa gilid ay tila nahulaan ang ibig niyang sabihin. Sa peke at totoo, ito ay isang magandang trick upang panatilihing lihim ang Mingshu Plank Road. Puri niya. Nang marinig ang kanyang paliwanag, agad na naintindihan ni Chihiroyi. Siya ay humanga at tumingin kay Stephen sa pangkalahatan, at sinabing, okay, sa tingin ko maaari. Sa oras na ito, ang ilang miyembro ng Chen family na nag-react ay tumingin kay Stephen ng may paghanga, ngunit ang kausap pa lang ay hindi masyadong naiintindihan, ngunit sa pagmamasid sa reaksyon ng lahat, sinabi sa kanya ng karanasan na huwag magsalita. 943. Tumango si Stephen at sinabing, ito ay kaunti lamang sa mapagpakumbabang opinyon ng aking pamangkin. Ang lahat ay tinutukoy ng may-ari. Gayunpaman, may sasabihin pa rin ang aking pamangkin na bagamat ito ay isang plano para sa Mingshu Plank Road na dumilim ang bodega, akala ng munting pamangkin ay mapipigilan pero yung kakilala lang may mga nagchichismisan, mga taong alam talaga ang totoo, iba talaga ang gagawin nila. Tiningnan Chihiroyi ang iba sa kwarto, may komento ka ba? Ang makatarungang pagpapahalaga ay lumitaw na sa kanilang saloobin, ngunit kung alam ng mga tao ang katotohanan, natural na kailangan nilang talakayin ang pagtagas, na nagiging sanhi ng grupong ito ng mga tao na mawala ng ideya na talakayin ito. Ang mga bagay ay dumarating pa rin ng hakbang-hakbang, lutisin muna natin ang kasalukuyang problema. Talaga, maghintay hanggang matapos ang kaganapang ito. Ang bawat tao ay may parehong opinyon, at pansamantala lamang itong i-shelve ni Zenon, aniya. Dahil ito ang kaso, lutisin muna ang usapin ng pagbibigay kay Emperor Taihao, ngunit hindi mo dapat isipin na tapos na ang usaping ito. Kung talagang may alam ka, sana ay maaari mong isaalang-alang ito para sa kapakanan ng pamilya. Please rest assured na ang patriarch, dahil sa tingin namin ay miyembro kami ng Chen family, natural na hindi namin aalagaan ang mga interes ng Chen family. May nagsabi. Si Chihiroyi ay dismiss sa sinabi ng kabilang partido sa kanyang puso. Alam niya kung ano ang ginawa ng mga taong ito sa kanilang likuran. Wala silang ginawang mas kaunti na puminsala sa kayamanan ng libu-libong pamilya, ngunit hindi ito ang oras upang pag-usapan ang mga bagay na ito. Inisip ko lang ito saglit. Dahil gusto kong ipahayag ang bagay, mas mabuting makita nila ang balita mula sa anumang landas. Kaya't nagpasya akong magbukas ng isang eksibisyon upang bigyan si Huang Taihao at anyayahan ang lahat dumating ang malaking pamilya para mag-enjoy.
Ang matandang Zhang ay tumango muna, at pagkatapos ay sumang-ayon ang lahat. Napakadeterminado ng usaping ito. Sa pagitan ng langit at lupa, may paglubog ng araw na kumikinang, at ang mga ibong nahuhulog sa abot tanaw ay umaanod palayo. Natanggap ni Raisin ang imbitasyon ni Chen Jia, ngunit hindi rin niya alam kung ano ang kaloob na si Emperor Taihao. Inilagay niya ang liham ng imbitasyon sa mesa, na nasa harapan niya si Chu Qingwan. Hindi ko alam kung anong klaseng tour yan. Kung hindi ka interesado, kalimutan mo na lang. Lumapit si Raisin kay Chu Qingwan para anyayahan siyang samahan siya sa eksibisyon. Tumingin si Chu Qingwan kay Raisin. Siya ay napakaseryoso, ngunit natagpuan din itong kakaiba. Tinanong niya, bakit mo ako iniimbitahan? Ang ekspresyon ni Chu Qingwan ay napakamaingat, na para bang siya ay medyo natatakot, na parang natatakot siya sa kung ano ang gagawin ni Raisin sa kanya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Raisin, ang Rose na binanggit mo noong nakausap mo ang dating manager ng iyong kumpanya ay maaaring lumabas din sa palabas. Ngunit sa pagsasabi nito, hindi pa rin maintindihan ni Chu Qingwan, kung gayon, hindi ba ako dapat pumunta? Muling sinabi ni Raisin, well. Actually I think so. That guy will definitely come to harass you if he didn't get you this time. So if he see you with me, I think you can be quieter in the future. At least hindi ako istorbohin niya. Agad na namula ang mukha ni Chu Qingwan, at bangulong, well, akala ko ikaw. Anong sabi mo? Wala lang, pero hindi ba ito maganda para sa iyo? Nabalitaan ni Rose na siya ang unang tagapagmana ng pamilya Rose. Nag-aalalang sabi ni Chu Qingwan. Ngumiti si Raisin at ikinaway ang kanyang kamay, not to mention that he is just the first in line heir to a foreign family. Kahit nasa West Country siya, heir lang siya. Kailangang maghintay ng tunay na master hanggang sa magmana siya. Ang ganitong kapatid, hindi ako masyadong nag-aalala. Sinabi iyon ni Raisin, at tumingin sa kanya si Chu Qingwan, at mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pero pinag-isipan pa rin niya. Ang pagdalo sa ganoong kaimportanteng okasyon kasama ang isang kakaibang lalaki na ilang beses palang nakakakilala, kahit na nagawa na niyang pamahalaan ang kumpanya ay nakakaramdam pa rin siya ng pag-aalala. Wala siyang anumang ayaw para kay Raisin sa kanyang puso, at maging ang dalawang hiling na iyon ay nakapagparamdam sa kanya ng kaunti. Ngunit ito ay tila muling nagdadala ng pagmamahal ni Raisin. Sa oras na ito, muling sinabi ni Raisin, ginawa ko ito dahil sa totoo lang makasarili ako. Hindi ito kasing gargle gaya ng iniisip mo. Gaya ng sinabi niya, curious na itinaas ni Chu Qingwan ang kanyang ulo at tumingin kay Raisin. Alam ni Raisin na nahihirapan pa rin si Chu Qingwan, at nakangiting sinabi, para sa ganoong mahalagang pagtitipon, ang lahat ay tiyak na magdadala ng kapareha na babae, at ang kagandahan ng babaeng kapareha ay lihim na maikukumpara ng mga taong iyon, at kung ako lang pumunta doon mag-isa, tiyak na iisipin nila na napakawalan Jie ko, hahamakin pa nila ako, kaya naisipan kong samahan ka. Marahan na ngumiti si Chu Qingwan. Alam din niya na ang ugali at asal ng isang babaeng kapareha sa okasyong ito ay magbibigay ng dagdag na puntos sa isang lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na kahit ang isang mukhang inosenteng tao tulad ni Raisin ay gusto ang pamamaraang ito. Then if I refuse to go, am I very sorry to you? Then would you use those 2 wishes to ask me to pass? Biglang tanong ni Chu Qingwan na nagtataka. Hindi inaasahan ni Raisin na sasabihin niya ito, at naisip, well, hindi na. Napakahalaga ng dalawang hiling na ito, ayokong sayangin ito ng sobra. Nang matapos siyang magsalita, medyo natuwa si Chu Qingwan, ngunit hindi niya alam kung bakit, at medyo nalungkot. I'm teasing you, bagay din sa akin ang bagay na ito, paano ako hindi pumunta? Tila gaman ang loob ni Raisin, at tumingin sa hitsura ni Raisin, bahagyang tumawa si Chu Qingwan, ngunit ang ganitong uri ng okasyon ay natural na kailangang magsuot ng iba't ibang damit, ngunit wala pa akong damit. Kailangan mo akong samahan para bumili nito. Pagkatapos magsalita, medyo nagulat si Chu Qingwan. Kung dati niyang sasabihin sa kanya na samahan siya ng isang lalaki na bumili ng damit, hindi niya ito sasabihin. She was always alone, pero ngayon lang parang napaka-casual. Para kay Raisin, walang problema, pumayag siya. Isang karangalan para sa akin.
Kinaumagahan, humiram si Raisin ng kotse at pumunta sa ibaba ng bahay ni Chu Chingwan para maghintay. Hindi masyadong mahal ang sasakyan. Ang BMW 8 Series ay mas bihira na ngayon. Ito ay orihinal na limitado sa mundo at si Raisin ay na-blackmail mula sa Beijing. Pero kahit na ganoon, nakaparada ang sasakyan doon, at paminsan-minsan ay humihinto pa rin ang mga tao para panoorin ito, at tila curious sila sa magandang pulang BMW na ito. Hindi nagtagal matapos maghintay si Raisin sa ibaba, nagsuot si Chu Chingwan ng simpleng floral na damit at tinirintes ang mahabang tirentas na may nakakapreskong maliit na twist. Ang mga kilay ay hindi mapinta, simple ngunit dalisay. Kung makikita mo lang ito sa gilid ng kalsada, hindi mo akalain na siya pala ang magiging manager ng Commerce Department ng isang malaking kumpanya. Nang makita ang kotse ni Raisin sa Chu Chingwan, curious niyang tinanong si Raisin, na nakatayo doon at naghihintay sa kanya, saan mo ito nakuha? Bakit hindi ko nakita itong BMW na kotse? Dahil napakaraming tao sa contact ni Chu Chingwan, makikilala mo rin ang status ng isang tao batay sa modelo. 744. Ngumiti si Raisin at sinabing, hiniram ko ito sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung ano iyon. Pero mukhang okay lang. Pagkatapos ay sumakay si Chu Chingwan sa kotse at pumunta sa pinakamalaking komersyal na gusali sa Land City. Sa pinakamaunlad na lugar, ang mga sasakyan ay parang umaagos na tubig, at kahit na ang pinakamagagandang sasakyan ay kailangang gumalaw ng mabagal sa harap ng trapiko. Sa harap ng mga ilaw trapiko, tinitingnan ang mga numero ng higit sa 1 minuto, sinabi niya kay Chu Chingwan, sa mga araw na ito, hindi ka pinupuntahan ng manager, tama ba? Sinabi ni Chu Chingwan, hindi siya dumating, dapat niyang malaman ang iyong pagkakakilanlan, kaya hindi na siya maglakas loob na bumalik. Gayunpaman, hindi pa ako nakapunta sa kumpanya kamakailan, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Siya ay mukhang nag-aalala, ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang nakaawang, at ang kanyang ulo ay tahimik. Nag-isip sandali si Raisin, at sinabing, kung sa tingin mo ay nakakahiyang manatili muli sa orihinal na departamento, sasabihin ko sa iyo para sa iyo at hihilingin sa kanila na baguhin ang isa para sa iyo. Habang nag-uusap mula sa isang cross-country na kotse sa tabi ng kotse, isang masigasig na binata ang tumingin kay Raisin at sa iba pa. Beauty, you are so beautiful, I always feel as if I have seen you somewhere. Can you tell me your name? Tila itinuring niya si Raisin bilang hangin, ngunit nakipag-usap siya kay Chu Chingwan na walang katulad. Kumunat ang noo ni Chu Chingwan, itinaas lang ang ulo at sumulyap sa kanya, pagkatapos ay hindi siya pinansin. Si Raisin ay malamig na tumingin sa walang kabuluhang lalaki na ito, sa tingin mo ba ay napakakatawa mo? Sa oras na ito, tila napansin siya ng kabilang partido dahil ibinuka ni Raisin ang kanyang bibig, at ngumiti si Yan at sinabi, nako, may mga tao, pasensya na, ang kagandahan ay masyadong maliwanag, hindi ko pinansin ang mga susunod na tao. Sa kanya. Pero kahit nagsorry siya, hindi niya sinasadyang humingi ng tawad. Tulad ng sinabi niya, tumingin siya muli kay Chu Chingwan, ano, kagandahan, paano kung makilala, ako si Zhao Donglei. Lalong nagalit si Raisin, at mas naiinis si Chu Chingwan sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa pulang ilaw, hinayaan niyang magmaneho si Raisin, ngunit tahimik pa rin niyang isinara ang bintana ng kotse. Hey, beauty! Maririnig pa rin sa labas ng bintana ng sasakyan ang sigaw ng lalaki. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Chu Chingwan kay Raisin, I'm sorry. Talagang pakiramdam niya ay kasalanan niya ang hampasin para manggulo, at ang kahihiyan sa kanyang mukha ay totoong totoo. Bakit gusto mong humingi ng tawad sa akin? Hindi mo kasalanan. Ang swerte mo ang kagandahan mo, pero hindi dapat maging pabigat. Sabi ni Raisin na may bahid ng pagdududa. Ganun pa rin ang iniisip ni Chu Chingwan, kaya lang. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi niya masabi. Hindi na nagsalita pa si Raisin, lumipas na ang pulang ilaw, at sinundan niya ang sasakyan sa harap at muling umalis. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 o 3 ilaw sa kalye, nakita ni Raisin na sinusundan pa rin sila ng itim na Mercedes-Benz. Ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Chu Chingwan, hindi sinabi ni Raisin sa kanya.
Pagkatapos maghintay hanggang sa parking lot ng commercial building, huminto talaga ang kabilang partido sa tabi ni Raisin at ng iba pa. Bago bumaba ng sasakyan, bumaba ang kabilang partido at kumatok sa bintana ni Chu Chingwan. Ang biglaang boses ay medyo nagulat kay Chu Chingwan, tumingin siya kay Raisin ng may pagtataka. Mahinang sinabi ni Raisin, kanina lang ang lalaki. Nakaupo ka sa kotse at hindi mo alam kung paano mag-alala. Ako na lang ang gagawa. Same time na tumango si Chu Chingwan, oo. Ngumiti din si Raisin kay Chu Chingwan, sinusubukang paginhawahin siya, at may naramdaman si Chu Chingwan mula rito. Pagbaba ko ng sasakyan, nakita ko si Zhao Donglei na nakatayo doon na umaasang nakatayo. Gusto mo bang mamatay? Direktang tanong ni Raisin. Tumangala si Zhao Donglei, ngumisi, at nagsabi, gusto ko ang iyong katatawanan, ngunit ang mga bagay ay walang kinalaman sa iyo ngayon. Kung kilala mo, lumayo ka lang sa akin. Umiling si Raisin. This kind of guy might be so lawless just because he was spoiled by the family. Tumigil siya sa pagsasalita ng walang kaparerekon, isinara ang pinto ng kotse, at dahan-daang naglakad patungo sa kabilang party. Tila interesadong tumingin si Zhao Donglei kay Raisin, ganap na hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Noong una ay akala niya ay malulutas siya sa lalong madaling panahon, ngunit sinubukan ni Raisin na itulak siya sa isang tabi, ngunit madali niya itong naiwasan. Hindi nito naisip si Raisin, talagang alam mo ang martial arts, at talagang hindi mo ito nakikita. Matapos umatras ng 2 hakbang si Zhao Donglei, alam na rin niya kung ano ang ibig sabihin ni Raisin, makinig ka sa ibig mong sabihin, nag-practice ka na rin. Ngunit kung kulot ka tulad mo, kailangan mong gawin ito. Talaga bang nakakadiri ito tulad ng tae? Masyadong tamad si Raisin na makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, at sumugod muli, bagamat alam niyang marunong siya ng martial arts, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking pagsisikap. Ngunit nang makipaglaro siya sa isa't isa, alam niyang mali siya. 100 beses ng marahas na kamao ang naiwasan niya na parang mahirap, ngunit kahit na ito ay medyo mas masahol pa, sa bawat oras na ito ay napakatumpak at hindi maiiwasan, si Raisin ay natural na nakikita rin ang problema. Sino ka sa lupa? Basta matatalo kita, akin ba ang babaeng yan? Ngumiti siya ng malaswa, parang para lang sa kailan awan. Dahil ayaw sabihin ng kabilang partido, kinailangan ni Raisin na pag-isipang tamaan siya hanggang sa gusto niyang sabihin iyon. Nagpalit siya ng galaw, sinuntok at sinipa siya ng napakatalim. Ang kamao na nagkataong naiwasan, sinuntok ng isang suntok ang bintana ng kotse sa tabi ni Zhao Donglei. Nabasag ang itim na bintana ng kotse niyang Mercedes-Benz at nahulog kaagad sa sasakyan. Ah! Kotse ko! Tumingin si Zhao Donglei sa nabasag na bintana sa sakit, ngunit pagkatapos ay umiling, kalimutan mo na ito, kailangan kong bumalik at bumili ng bago. Habang nagsasalita siya, lumapit muli si Raisin. Ngunit alam ni Zhao Donglei na ang aura ni Raisin ay halatang mas mataas kaysa sa kanya, kaya nagmadali siyang bumalik muli, ang distansya mula kay Raisin ay kahabaan lamang ng isang kotse. Uy! Lumapit lang ako para mag-usap, gusto mo na ba akong patayin? Hindi nasisiyahan si Zhao Donglei habang pinagmamasdan ang mga galaw ni Raisin na palapit ng palapit sa ultimate move. Nang walang karagdagang ado. Pinunit ng hanging kamao ang hangin at gumawa ng mahinang ingay. Pinunasan ng laylayan ni Zhao Donglei ang kanyang kamao, ngunit dahil sa sobrang bilis, diretso siyang napunit ng kamao. Hey! Hello! Muli siyang sumigaw, pinagpag ang kanyang damit, at sinabi, ikaw, huwag mo akong pilitin. Kung talagang sinimulan mo ang iyong mga kamay, maaaring hindi mo ako kalaban. Gaya nga ng sabi niya, naglagay talaga siya ng postere para seryosohin. Medyo mapagbantay din si Raisin, nag-aalala na talagang may itinatago siyang lihim. Ngunit nang naisip niyang subukan, tumalikod si Zhao Donglei at tumakbo, hinawakan ang pader sa tabi niya, at sa isang kisap mata, tumakbo siya ng 100 metro palayo. Tumingin si Raisin sa kanyang likuran at nag-isip sandali, ngunit hindi pa rin ito nakahabol. Sino ang lalaking ito? Bulong ni Raisin. Pagbalik niya sa kotse, ngayon lang nakita ni Chu Chingwan ang parehong eksena. Nag-aalalang tanong niya, okay ka lang?
Ngumiti si Raisin at sinabing, paano mangyayari, hindi pa nga ako naiinitan. Terena, hindi na dapat maglakas loob na bumalik ang lalaking iyon. Pero nangako ako sa iyo na isasama kita sa magandang pamimili. 945. Ang pagbili ng mga bagay ay isang bagay ng pag-iisip, at ang mga babaeng bumibili ng mga damit ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya. Nasa tabi niya lang si Raisin, na para bang naubos niya ang sobrang effort. Kahit si Chu Qingwan ay tumingin sa desyerto na babae, bago siya mamili, bahagyang inihayag niya ang kanyang pagnanais na bumili. Natural, hindi niya maaaring hayaan si Chu Qingwan na magbayad ng pera, at pagkatapos na hikayatin siya, handa siyang tanggapin ang mga ito. Pagbalik sa sasakyan na may dalang malalaking bag at maliliit na bag, nandoon pa rin ang Mercedes-Benz ni Zhao Donglei, sira ang bintana, at hindi siya nakikitang gumagalaw. Gayunpaman, tumingin lang si Raisin, at hindi ito pinansin. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kotse, may isang tao na nakaupo sa likurang upuan, at si Chu Qingwan ay nagtago sa likod ni Raisin sa gulat. Ang taong iyon ay si Zhao Donglei. Anong gusto mong gawin? Dumating at umalis si Zhao Dong, at kinatok pa ang pinto ng kotse. Hindi inisip ni Raisin na nagbibiro siya. Iniangat ni Zhao Donglei ang kanyang bibig, tumingin kay Raisin, at sinabing, huwag kang mag-alala, wala ako rito para makipag-away. Nakaupo siya roon ng casual, na parang hindi natatakot kay Raisin. Malamig na tiningnan siya ni Raisin at sinabing, hindi dito para mamatay, ngunit pinaalis mo ang aking sasakyan. Sa palagay ko ay walang anumang makatwirang paliwanag para dito. Sumandal doon si Zhao Donglei at iniunat ang kanyang mga braso, mukhang pagod. Pumunta ako para maghanap ng magsusuri sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na napakagaling mo. Mula Palanan hanggang Isabela, kung hindi dahil sa taong iyon na tunay kong pinagkakatiwalaan at napakahusay, iisipin kong siya was lying to me. I was curious, parang napaka-ordinaryong tao ka, paanong wala sa harap ng maraming walang awa. Mahigpit na sinabi ni Raisin, mas mabuting pag-usapan mo ang iyong layunin, kung hindi, kailangan kitang hilingin na lumabas. Inilagay ni Raisin ang isang kamay sa likod ng kamay ni Chu Qingwan. Hindi na siya kinakabahan at nalilitong nakikinig sa usapan ng dalawa. Mabilis na nagkunwaring natatakot si Zhao Donglei, at nagsabi, hoy, hindi ka maaaring maging mas sibilisado. Huwag gawin ito. Hindi ko ba masasabing hindi ito sapat? Binitawan ni Raisin ang kamao ni Panasonic. Sinabi ni Zhao Dong, alam kong nasa hanay ka rin ng libu-libong pamilyang inimbitahang bumisita sa ekshibisyon na ibinigay kay Huang Taihao. Hindi mo na kailangang tanggihan ito, makumpirma ko ito. Kaya, natagpuan ko ito, gusto ko lang bigyan mo ako ng pabor. Bakit kita tutulungan? Ngumiti si Raisin. Sa wakas ay pinigilan ni Zhao Donglei ang kanyang pangungutya, at seryosong sinabi, maaari kitang bigyan ng mga bagay. Tumingin si Raisin sa kanya, hindi matukoy kung totoo ba ang kanyang kasalukuyang ekspresyon o kung ito ay isang pagtatanghal lamang. Let me. Bakit sa tingin mo gusto ko ang bagay na iyon? Humalaklak si Zhao Donglei at sinabing, mukhang hindi mo pa rin alam ang halaga ng bagay na ito. Oh, parang hindi ka pamilyar sa bagay na iyon. Sa pagkakaalam ko, ang bagay na ito ay nakatago sa treasure house ng libu-libong pamilya sa loob ng mahigit 100 taon. Hindi gaanong nakakaawa ang balita tungkol sa pangyayari. Ha! Iyon lang ang kinakausap ni Chenjie sa kanyang sarili. Sa loob ng 100 taon, kung nasa Chenjie ako noon, ang pangalan ng aking Zhao Donglei ay isusulat ng baligtad. Si Chenjie ay isang walang hiyang kontrabida. Galit niyang sabi. Ang kanyang galit ay maaari lamang ipakita na may kinalaman kay Emperor Taihao at Zhao Donglei. Saglit na nag-isip si Raisin, at sinabing, ang sinabi mo sa akin, bakit ako maniniwala sa iyo sa halip na magtiwala kay Chenjie? Ako pa rin sila. Kalahating kaibigan ni. At, kahit na, paano mo gustong manalo sa regalo ng Emperor ang Taihao mula sa libong pamilya ay isang katawa-tawang bagay lamang, hayaan mo na ang mga bagay-bagay sa akin. Hindi ka ba naniniwala? Tanong ni Zhao Donglei. Sinabi ni Raisin, hindi ako naniniwala.
Nang marinig ang sagot na ito, bahagyang nadismaya si Zhao Donglei, at seryoso pa rin niyang sinabi, maniwala ka man o hindi, ang regalo kay Emperor Taihao ay kilala bilang ang tanging susi upang mabuksan ang Taihao God's Treasure, at sa pagkakataong ito ang libo. Gagawin ito ng mga pamilya upang maghanda para buksan ang lihim na lugar kasama ang Silayon Tower. Hindi alam ni Raisin ang mga bagay na ito, ngunit narinig lang niya ito, bagaman ako ay talagang nakulong sa pinakamataas na kalagayan, hindi ko kailanman naisip na gumawa ng isang bagay na imposible kahit ano pa ang iniisip ko. Wala itong pinagkaiba doon. Humanap ng isang dead end. Maaaring masyadong matigas ang tono ni Raisin, sa wakas ay nabigo si Zhao Donglei, at pagkatapos ay bumalik kaagad sa kabaliwan na iyon, at sinabing, kung ito ang kaso, ayaw ko nang kumbonsihin ka, ngunit hindi ko sumuko ka ng ganyan. Teka pag nakita mo talaga siya. Nang makinig si Raisin sa kanya, aalis na sana siya, kaya gusto niyang humakbang pasulong at sunggaban siya. Paulit-ulit siyang ginulo ng taong ito, at natural na gustong turuan siya ni Raisin ng leksyon. Ngunit tumalikod si Zhao Donglei, binuksan ang pinto sa kabilang panig, at lumabas ng kotse. Nang gustong mahuli ni Raisin, makakahabol lang siya, at sumuko na siya. Nang bumalik si He Chuqingwan sa kanyang tirahan, kahit na medyo hindi kaaya-aya si Zhao Donglei sa kalsada, sa pangkalahatan, ang proseso ng pamimili ay napakaganda. Ang mga damit na iyon ay isinuot sa katawan ni Chuqingwan, tulad ng isang modelo na nagpakita lamang ng mga damit. Nagsumikap si Chen Jie para maghanda para sa eksibisyong ito. Bagamat alam nila na ito ay para lamang ilihis ang atensyon ng mga tagalabas, ito ay hinahawakan din bilang isang formal na bagay. Kung tutuusin, iilan lang ang nakakaalam ng katotohanan. Kinaumagahan, tumayo si Stephen sa venue at mabagal na naglakad papasok. Ang layout dito ay halos pareho. Ang exhibition stand na inilagay sa gitna ay ang pinakamataas na antas ng kagamitang panlaban sa pagnanakaw. Maliban sa malayong tanawin, imposibleng lapitan ito, ngunit ngayon ay wala na. Pinadala, may laman pa. At ang buong bulwagan ay napakalawak din, sapat na upang mapaunlakan ang daan-daang tao. Sa pagkakataong ito lumabas si Chen Jie para sa publisidad at natural na nag-imbite ng maraming tao. Pagtingin sa gilid ay ang mga taong naghahanda ng makakain. Busy sila sa paghahanda. Bagaman mayroong maraming daan-daang tao, ang mga panauhin ay pawang mga kilalang bisita. Natural, hindi sila mawawala sa mukha ng libu-libong pamilya. Sa oras na ito, may lumapit ulit, at nang makita niya si Stephen, diretso siyang naglakad. Anong ginagawa mo dito? Nang marinig na may nagsasalita sa kanya, lumingon si Stephen at tumingin kay Zina na nakatayo sa tabi. Tungkol sa Grandmaster ng pamilya Chen, natural na iginagalang ni Stephen, Tito Chen, dumating lang ang pamangkin ko para tingnan kung may mali. Well, may puso ka. Tumango si Hiroken Chen at muling nagsabi, ngunit sino sa palagay mo ang taksil ng pamilya Chen? Hindi inaasahan ni Stephen na si Stephen ay magtatanong ng ganito, medyo masikip, ngunit ngayon na nagtanong siya, kailangan niya magsalita tungkol sa kanyang sariling mga opinyon, kung ito ay walang kabuluhan, sa init ng ulo ni Stephen, si Stephen ay walang magandang bunga. Pinag-isipan pa rin niya ito, at sinabing, sa katunayan, iniisip ng aking pamangkin na ang mga bagay ay hindi basta-basta makatitig kay Chen Jie, baka may mali sa gusali ng Silayon. 946. Nagtaka si Zenon Chen kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi sa malalim na boses, sa palagay mo ay may mali sa Silayon Tower. Ang Silayon Tower ay umiral ng libu-libong taon, ngunit hindi ko pa ito narinig. Ano ang problema niya? Ang mga tagalabas na gustong pumasok sa Silayon Tower ay mahirap, hindi pa banggitin ang uri ng mental hypnosis. Natural na alam ni Stephen ang katakutin ng Silayon Tower, ngunit may ilang bagay na kailangang sabihin. Likas na mahirap makapasok ang Silayon House, ngunit naisip ito ni Uncle Chen. Kung gusto ng Silayon House na may kumilos laban kay Chen Jie, posibleng sila mismo ang mag-leak ng balita.
Nang lumabas ang mga salitang ito, parang tinamaan ng kidlat si Hirokan, medyo nagulat siya, at pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang sinabi, mga taon na ang nakalipas, hindi alam ng pamilyang Lu sa Jiangdong kung anong mga kaaway ang kanilang nasaktan, at halos magdamag silang nabuhusan ng dugo. Wala man lang oras ang Grandmaster ng pamilya Lu, at kahit na ang kalaban ay hindi alam. Narinig din ito ni Stephen. Para lang sa kanya, imposibleng makakuha ng access sa confidential family news, pero hindi mahirap maghanap ng ilang balita. Sa pag-iisip tungkol dito ngayon, hindi mahirap na hindi mag-ingat sa posibilidad na iyon, ang mga gawain ng pamilya ni Lo. Isang malaking bagay lamang tulad ng Silayon Tower ang makakagawa nito ng napakahusay. Tito Chen, ito ay kaunting haka-haka lamang ng aking pamangkin. Alam ni Chihiro Ken ang ibig niyang sabihin, hindi mo kailangang mag-alala, kahit haka-haka lang, hindi ko sasabihin na ganito ang sinabi mo. Iyong mga short-sighted na tao sa Chenjia ay lalaban lang ng walang talo sa mundo. Kung sila alam mo, kailangan nilang ano ang ginawa mo. Nagmamadaling nagpasalamat si Stephen, salamat, Chenbo, ayaw lang ng pamangkin ko na tretuhin bilang grandstander. Tiningnan ni Zenon Chen ang maingat na hitsura ni Stephen, at ngumuso, ngayon alam ko na maingat ka kapag nabubuhay ka, hindi ka ba nakakaramdam ng pagod? Nakakainis talaga ang mga lalaking iyon. Nang sabihin niya ito, hindi siya nag-aalala na marinig siya ng sinuman. Kahit na may nakakaalam nito, hindi nila magagawa ang ginawa niya. Gayunpaman, ilang salita lang ang nagagawa ni Hirokan Chen. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang gawin upang harapin ang mga ito. Nasa ganong sitwasyon pa rin si Chenjie sa suporta ng grupong ito ng mga tao. Si Stephen ay walang pagpipilian kundi ang tumawa kasama siya at hindi na magpaliwanag, at si Zenon Chen ay mayroon ding iba pang mga bagay, at direktang iniwan si Stephen. Isang oras bago magsimula ang handaan, sunod-sunod na pumasok ang mga tao sa venue. Ang exhibition stand sa venue ay natatakpan ng isang malaking pulang tela, at ang gilid ay kinaladkad sa lupa, na parang kinulayan ng pula. Hindi nagtagal, pumasok din si Raisin kasama si Chu Qingwan. Ang kasuotan ni Raisin ay isang suit lamang, na mukhang solemn at maayos ang pagkakasuot, nang walang nakikitang espesyal. Sa gilid, si Chu Qingwan ay ganap na naiiba. Isang matingkad na kulay ube na panggabing damit ang nakapulupot ng mahigpit sa kanyang mature na katawan, ang kanyang balingkinitan na baywang at manipis na balakang, at ang kanyang puting hubad na likod ay mas kapansin-pansin, dahilan upang ang mga tao ay nag-aatubili na umalis sa kanyang paningin sandali. Ang itim at magandang buhok ay nakapulupot, bumabalik sa mataas na pamantayan ng dragon, sina Luan at Feng at Ming, ngunit ito ay para lamang alisin ang mukha na ito. Sa matingkad na mga mata at matingkad na labi, kiyong ilong at manipis na kilay, maislan at maislan, ang kanyang hitsura ay nakatutok na sa atensyon ng lahat. Bagamat dahil sa kagandahang asal, walang nakatitig, hindi ito ang cast ng mga mata, nararamdaman pa rin ito ni Raisin. Bamulong siya, I have earned enough face, and I have to thank you for this. Medyo hindi komportable si Chu Qingwan, magaling ka, ngunit tinitigan ako ng mga taong ito, at nakaramdam ako ng hindi komportable sa lahat. Sinabi ni Raisin, bihira ang ganitong uri ng karangyan. Kahit na iyong malalaking bituin na gustong ipakita ang kanilang mga mukha sa harap ng napakaraming malalaking tao ay walang pagkakataon, ngunit naakit mo na sila. Kung gusto mong magdebo, ako, sigurado ako na magsisimula itong magliyab. Medyo nahihiya pa rin si Chu Qingwan. Bagamat alam niyang nagpupuri si Raisin, siya mismo ay hindi ganoong uri ng ugali, ngunit mas gusto niyang maging tahimik. Sinulyapan siya ni Raisin at sinabing, dahil hindi mo ito gusto, isasama kita at kakain doon ng pagkain. Pagkatapos kung may makita, ilalabas kita rito. Tumango si Chu Qingwan bilang tugon. Pagkatapos humigop ng champagne doon, dumating ang Rose sa pulong tulad ng inaasahan ni Raisin. Hindi niya nakita si Chu Qingwan sa una, at nakikipag-chat lang sa ilang pamilyar na tao, ngunit hindi sinasadya, kahit sa sulok, gumagalaw pa rin ang kagandahan ni Chu Qingwan. Napasulyap siya sa kanya at nagulat noong una, ngunit matapos makita si Raisin na nasa gilid din, tila may gusto siyang intindihin. Ngumisi siya at naglakad, napansin din siya ni Raisin at Chu Qingwan.
Hindi ko talaga inaasahan na makakapunta ka dito. Ngumisi siya, at tumingin sa tabi ni Raisin, ito ang lalaking nagdala sa iyo. Mukhang hindi masyado. Kung susundin mo ako, kaya ko. Ito ay mas mabuti para sa iyo. Napaka-confident niya, na naging dahilan ng pagtawa ni Raisin. Malamig na sinabi ni Chu Qingwan mula sa gilid, kung sino ang pinili ko ay ang aking kalayaan. Kahit papaano ay walang pumipilit o nananakot sa akin. Kahit papaano ay gusto ko pa rin ito. Ang mga individual ay maihahambing sa ilang mga lalaki na mas masahol pa sa iba. Ito ay wala sa una, ngunit si Raisin ay nakaramdam ng kakaiba. Isang tao lang ang evaluation niya kaya napakawalang kwenta. Ikaw. Agad na sumimangot si Rose, noong nakaraan hindi ko alam kung bakit mo hinayaang makatakas, sa tingin mo ba hindi nakita kayang harapin? Sinasabi ko sa iyo, gusto kitang patayin pero napakasimple lang. Sumabad si Raisin sa oras na ito, Mr. Rose, pakisuyong unawain kung nasaan ka. Ito ay West Country, hindi ang Estados Unidos. Tumingin si Ross kay Raisin sa gilid, at malungkot na sinabi, ano ka ba, dito ka nagsasalita, anong nangyari kay Huoxie? Gusto kong patayin ang babaeng ito, ngunit gusto kong makita kung mapipigilan ito. Hindi na nakayanan ni Raisin, sinuntok na lang niya ito. Hindi mabigat ang isang suntok, kontrolado niya ang kanyang lakas, ngunit sapat na iyon para magdose si Rose. Napabalikwa si Rose sa lupa. Kung titignan mong mabuti, makikita mo na may kung anong lumipad mula sa kanyang bibig. Ito ay isang posterior molar. Natigilan si Chu Qingwan at hindi maisip na tumingin kay Raisin. Hindi niya akalain na babarilan ni Raisin siya ng matanda, at napakatigas pa rin niya. Nang marinig niya ang ingay ay agad siyang pinaligiran ng mga tao, at ilang saglit, libu-libong tao din ang lumapit. Si Stephen ang may pananagutan sa ilang issue sa order, kaya siya rin ang unang dumating. Ilang tao sa pamilya ni Chen ang hindi nakakakilala kay Raisin, ngunit isa si Stephen sa kanila. Lumapit siya at sumulyap kay Raisin, ngunit tumingin si Raisin kay Rose nang may panghahamak. Naturally, ang nasugatan ay ang pinakamahalagang bagay. Nagmadali si Stephen upang tingnan ang kalagayan ni Rose. Sa oras na ito, siya ay nakoma. Dahil sa suntok ay damyugo ang gilid ng kanyang bibig at ang kanyang pisngi ay sobrang pula at namamaga. 947. Bagamat hindi niya kilala ang taong nakahandusay sa lupa, anuman ang sitwasyon, palagi siyang magiging mali sa pagtama ng isang tao. Pagkatapos ng eksaminasyon, hindi bababa sa mga tao ay buhay pa, at ilang mga tao ang natagpo ang nagdala kay Rose sa ospital bago tumayo si Stephen at lumapit kay Raisin. Siya ay magalang pa rin, at ang kanyang tono ay hindi bastos, at sinabing, Sir, maaari mo bang ipaliwanag, sa harap ni Chen Jia, kung gumawa ka ng ganito? Hindi pinansin ni Chen Jia si Chen Jia. Medyo nagulat si Raisin na hindi siya nakilala ng kabilang partido, ngunit hindi niya ito isinasapuso. Malamig lang siyang ngumusok, sabi ng taong ito na minamaliit niya si Huoxia, sinasabing kahit naririto siya, walang makakapigil sa kanya na patayin ang gusto niyang patayin. Mga tao. Hindi ko nakita, kaya sinaktan ko siya. Yung mukha na may suntok. Hindi ko akalain na tatamaan siya ng husto. Sinabi ni Stephen, ngunit siya ay panauhin ng Chen Jia kung tutuusin. Sinulyapan siya ni Raisin at sinabing, kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Nabugbog ko na ang mga tao, posible bang gusto mo pa akong arestuhin upang makita ang opisyal? Nakatingin din si Zenon Chenzo kay Raisin. Bagamat siya ang namamahala sa Chen family sa oras na ito, mayroong ilang kilalang panauhin dito, at ilang mga tao na hinding-hindi niya mangangahas na masaktan. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na panunood, maliban sa magandang babae na unang sumulyap sa pagkakakilanlan ni Raisin, dadagdagan niya ng maraming puntos ang pagkakakilanlan ni Raisin. Sa ibang aspeto, wala man lang makitang maharlikang ugali si Raisin, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na pukawin siya ng madali, tama. Para sa kanya, ang pag-iingat ay hindi kailanman maaaring maging mali. Malumanay niyang sinabi, this is naturally unnecessary, but since the other party is our guest, kapag nagising siya, at least we have to give him a statement, or compensation, or an apology. These are our obligations.
Sinabi niya iyon, at kasabay nito, binabantayan niya muli ang galit ni Raisin Hunts, kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon upang hindi lumala. May gustong pabulaanan si Raisin, at lumapit si Zenon. Ang mga taong hindi nakakaalam sa paligid ay likas na mausisa kung ano ang ginagawa ni Raisin Cheng, na nanggugulo sa site ni Chenjia. Hindi papabayaan ni Chenjia ang bagay na ito, ngunit ngayon ay napakahina na niya para harapin si Raisin, at wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano kay Raisin. Nang dumating ang patriarch ng Thousand Family, ang ilan sa kanila ay ngumisi. Sa simula, nakita ko si Raisin na may kasamang napakagandang babae. Paano naman masasabing hindi siya nagseselos? Kaya lang, lahat ay isang taong nagel iligtas sa mukha at imposibleng magpakita ng anuman. Ngunit ngayon na malapit ng magdusa si Raisin, isa-isa ay natural na magagalak lamang sa kasawian. Kapag nagkasala si Raisin, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na halikan ang babaeng si Fangze. Napakadilim ng iniisip sa puso, tinatayang maaaring ganito ang iilang nakangiting lalaki. Ngunit nang makita ni Zenon si Raisin, medyo naguguluhan pa rin siya. Humakbang siya at sinigawan si Raisin. Mr. Hunts, sino ka? Sabi ni Chihiro-yi, nagulat ang lahat. Lalong natulala ang iilan na kanina lang nakangiti na parang hindi makapaniwala. Marahil sa kanilang mga mata, si Raisin ay anak lamang ng isang maliit na pamilya, ngunit kahit ang patriarch ng Desert No. Isang ay lubos na iginagalang si Raisin, at alam nila na sila mismo ay maling walang katotohanan. Ngunit pagkatapos ay naisip ko ito, ngunit wala talaga akong maisip na binata na may apelyidong Chen na maaaring pretuhin ng ganito ni Chihiro Art, at pagkatapos ay lahat sila ay mukhang curious, gustong malaman ang pagkakakilanlan ni Raisin. Tumawa lang ng mahina si Raisin sa nakangiting mukha ni Zenon, at sinabing, matagal na tayong hindi nakita, bakit hindi maganda ang mukha ni Chen Patriarch? Mapait na ngumiti si Chihiro-yi. I'm a little irritable after encountering some things. But let's talk about it, Mr. Hunts nga lang, bakit ka nagpatalo sa mga tao, dahil ba sa pag-provoke ng lalaking yun? Kailangang sabihin muli ni Raisin ang sinabi niya kay Stephen kay Zenon, ngunit magkaiba ang reaksyon ng dalawa. Sinaway ni Chihiro Art si Stephen sa gilid, ano ang dapat ipaliwanag sa mga dayuhang demonyo sa ganitong uri ng bagay? Para sa pera, at ibinenta ang bansa. Ang kanyang sinabi ay kahanga-hanga, at maging si Raisin, ang mambugbog, ay nadama na siya ay gumagawa ng tama. Patuloy na nagulat ang mga manunood. Para naman kay Stephen, nagpapasalamat siya na hindi niya ginagamot si Raisin ngayon. Napakababa na ng kanyang ugali. Master Hunts, pasensya na, ngayon ko lang nahawakan ang bagay na ito, humihingi ako ng tawad sa iyo. Si Raisin ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, nang makita ang kanyang ugali, hindi siya mukhang isang pambobolang kontrabida, ngunit ang bilis ng pagbabago ng kanyang mukha ay talagang napakabilis. Walang sinabi si Raisin sa kanya, ngunit sinabi lang kay Zenon, hindi mo ako pinapanagot, nagpapasalamat ako sa iyo, ngunit kapag nakita ko ulit ang lalaking iyon, sasampalin ko siya. Tumawa si Zenon at sinabing, bilang master Hunts, natural na hindi ko kailangang pakialaman ito. Hindi makikialam ang Chenjie ko. Lahat ay sumusunod sa ideya ni Master Hunts. Tumango si Raisin kay Zenon, hindi nagsalita, tumalikod at pumunta sa tabi ni Chu Qingwan. Sumigaw din si Chihiro Art sa mga taong nakapaligid sa kanya, okay, wala na ang lahat, may kalahating oras pa, pagdating ng panahon, makikita na ng lahat ang kayamanan. Sabi niya, at nagkahiwa-hiwalay ang lahat. Si Chu Qingwan, na ngayon palang nag-aalala kay Raisin, ay mas nag-alala kay Raisin nang makita niyang paparating si Zenon. Sa kabutihang palad, ito ay naging gayon, nabuhayan siya ng loob at napaungol kay Raisin. Gusto mo akong takutin ng mamatay, paano mo nagagawa ng tahimik? Ngumiti si Raisin at sinabi, para sa ganitong uri ng mga kalakal, ano pa ang masasabi ko sa kanya? Pero napaka-reckless mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Binibiro mo pa ako, hindi mo alam kung ano ang iniisip ng mga taong iyon sa iyo ngayon. Kung ganito ka, hindi kita papansinin. Ngumisi si Chu Qingwan.
Nagmamadaling inalis ni Raisin ang kanyang pabirong ekspresyon, at sinabing, okay, ayos lang ako, may utang na loob sa akin si Chenjia. Nagsimula lang maging ganoon ang taong iyon. Nang maglaon, hindi na niya hinintay na dumating ang may-ari, at agad na nagpalit ng kanyang sarili. Hindi nila ako tretuhin ng ganoon, kahit para sa akin. Pagkatapos ng ilang salita ng Call Iwan, si Chu Qingwan ay naging medyo masayahin, at ang dalawa ay casual na nag-usap ng ilang walang kwentang chismis, at si Chihiroyi ay naglakad papunta sa exhibition stand na natatakpan ng pulang tela sa field. Magsisimula ka na ba? Tanong ni Chu Qingwan. Tumango si Raisin, bagaman hindi ko pa nakikita kung ano ito, ngunit mula sa saloobin ng libong pamilya at ang mga chismis mula sa labas, ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay na nagbigay kay Huang Taihao. Lalong naging curious si Chu Qingwan, at seryosong tumingin sa direksyon ni Zenon, natatakot na mawalan siya ng pagkakataong makita ito nang hindi sinasadya. Si Chihiroyi ay tumayo sa gitna, tumingin sa isang grupo ng mga tao sa paligid, at sinabing dahan-dahan. Lahat, marahil ay narinig mo na rin mula sa labas ang tungkol sa pinakamahalagang regalo ng ating Taosan family kay Huang Taihao, ngunit ito ay orihinal na sariling negosyo ng aking Taosan family, ngunit hindi ko inaasahan na uusigin ako at mawala ang mensahe. Gayunpaman, tinitingnan lamang ni Raisin ang mga ekspresyon ng ibang tao sa Chenjia, at marahil may mga tao pa ring nagsisisi sa kanilang mga mukha. 948. Ngunit nang makita niya ang lalaking nagngangalang Stephen, mas naging walang pakialam siya. Hindi ko makita ang galit pagkatapos paslangin ang pamilya. Dahil dito, medyo kakaiba si Raisin. At sa simula, hindi niya piniling paniwalaan ang mga salita ni Chenjie sa labas ng mundo. Kung handa silang magpakita ng mga bagay-bagay, mas makakaakit lang ito ng ilang xiao-xiao, na talagang mas hindi pabor sa kanila. Kaya iniisip niya na maaaring may mas malaking plano si Chenjie sa bagay na ito. Baka gusto nilang gamitin ang exhibit na ito para mailabas ang kabilang partido, o baka may iba pang posibilidad na hindi pa nila naiisip sa ngayon. Gayunpaman, ang kilusang sumiklab ay 1 o 2,000 miyembro ng pamilya lamang ang lumilitaw, na hindi nilayon upang maging isang bitag. Kahit nagalit si Raisin sa roast na iyon, hindi siya nawala ng katinoan. Gagawin niya ito kung hindi siya sumang-ayon sa kanya. Nais din niyang magkaroon ng pagkakataon na maunawaan ang layunin ng Chenjia. Sa kasamaang palad, mukhang hindi siya tama. Muling sinabi ni Zenon, ang kayamanang ito ay maaaring hindi maintindihan ng maraming tao. Mula nang makuha ko ang kayamanang ito ng higit sa 100 taon, pinag-aaralan ko na ito, ngunit kamakailan lamang ay may natutunan ako. Inulit ni Zenon ang narinig ni Raisin mula kay Zhao Donglei. Maingat na inihambing ni Raisin ang mga salita ng dalawa, ngunit walang gaanong pagkakaiba. At habang iniisip niya si Zhao Donglei, kumuha ng tray ang isang waiter at tumabi sa kanya. Alerto si Raisin na walang intensyon ang kabilang partido na gumawa ng anuman, kaya lumingon na lang siya sa likod. Pero hindi ko inaasahan na ito pala ang iniisip ko, si Zhao Donglei. Gusto mo bang gawin ngayon? Hindi natarante si Raisin, kahit naisip niya na tiyak na darating si Zhao Donglei, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing. Ang kasuotan ng waiter ni Zhao Donglei, na tugma sa ganoong uri ng immature na mukha, ay parang isang work-study college student. He chuckles and said, nakikita mo talaga ako. Bagamat si Chihiroyi lang ang nandito, hindi ko iyon kayang harapin, at maaaring peke ang bagay na ito. Tinitigan siya ni Raisin, paano mo malalaman na wala ka pang nakikita? Bumalik ang Grandmaster ng Chenjie sa disyerto, ngunit hindi man lang niya nakita ang ganoong kaalagang kayamanan. Hindi ba siya natatakot sa mga tao na magnakaw ng bagay na ito? Hindi ako naniniwalang magkakamali sila. May tono ng panghahamak. Naramdaman din ni Raisin ang pagiging makatwiran, ang lansihin ng pagnanakaw ng langit at pagbabago ng araw. Tumango si Zhao Donglei, siguro, hindi ko lang nakita ang bagay, at hindi ko masabi ng malinaw, ngunit kapag nakita ko ito, nakikita ko ang totoo at mali ng bagay sa isang sulyap. Pagkatapos ng mahabang pagpapakilala, sa wakas ay gusto ni Chihiroyi na alisan ng takip ang pulang hijab. Inilagay niya ang isang kamay sa takip ng tela, at sinabi, lahat, tingnan mong mabuti.
Kaagad, marahas niyang inalis ang hijab, na inilantad ang salamin sa loob. Nakalagay sa showcase ang isang gintong bilog na tansong barya, ngunit ito ay naiiba sa isang ordinaryong tansong barya, hindi lamang dahil ito ay mukhang gawa sa ginto, ngunit dahil din ito ay mas malaki kaysa sa laki ng dalawang kamay na may sapat na gulang. Mas malaki pa ang mga dumarating. May 4 na salita sa gilid, ngunit hindi ito isang salitang tungbaw, kundi ang mga salitang, Gift Emperor Taihao, ang nakasulat dito. Ito rin ang pinagmulan ng pangalan ng perang ito. Tumingin si Raisin, pagkatapos ay lumingon upang maghintay ng balita mula kay Zhao Dong. Tumingin ng mabuti si Zhao Dong. Kahit na malayo ang layo, isa siyang martial artist kung tutuusin, at hindi problema ang distansya. Kung hindi mo pa ito nakita noon, tiyak na mahuhulaan mo kung ano ito, ngunit ngayon na nakita mo ito, sa palagay ko ay maaaring madismaya ang lahat, ngunit kailangan kong sabihin sa lahat na ito ang orihinal na hitsura niya. Sheng, tumitimbang ng isang kati at 4 na tail, na nakasulat sa 4 na karakter ng Gift Emperor Taihao. Nang matapos ni Zenon ang pagpapakilala, sa wakas ay natapos din itong panoorin ni Zhao Donglei. Mahinang bulong niya, ayan, alam ko na. Talaga o hindi? Tanong ni Raisin. Nagkunwari si Zhao Donglei na mataas ang tunog, alam mo ba na ang item na ito ay may palayaw na tinatawag na si Jintai? Si Raisin ay natural na umiling. Hindi pa niya ito nakita noon, at mas imposibleng malaman niya ang hindi pangkaraniwang palayaw. Hindi itinuloy ni Zhao Donglei na sinuspinde ang gana ni Raisin, at direktang ipinaliwanag, hindi siya eksaktong ginto. Sa mga subtleties, may dala siyang purple na ginto. Ang mga nakakalat na piraso ay parang upong plataporma. Ito ay isang purple gold platform, at kung tingnan mong mabuti, bagamat may kulay purple na ginto, ang nakakalat na posisyon at dami ay ibang-iba. Pagkasabi nito, sabihin mo lang ulit, mali ito. Ngunit sa parehong oras, hinangaan din ni Raisin si Zhao Donglei. Malinaw niyang naaalala ang gayong banayad na mga detalye. Tila alam ni Zhao Donglei kung ano ang iniisip ni Raisin, at sinabing, mayroon akong magandang memorya mula pa noong bata ako. Kung gusto kong maalala ang mga bagay-bagay, maaalala ko talaga ang mga ito ng malinaw. Nakipaglaro ako sa si Jintai, kaya nakilala ko malinaw sa kanila. Hindi pinagtibay ni Raisin ang kanyang pahayag. Hindi siya lubusang maniniwala sa kanya dahil lang sa mga salita ni Zhao Dong. Muling sinabi ni Zhao Donglei, aalis na ako. Dahil inilipat na nila ang mga tauhan dito, ang tunay na produkto ay maaaring mahigpit na protektahan sa isang lugar. Mayroon ka bang mga ideya, ngunit hinihintay kita? Napatingin si Raisin kay Chihiro Art na nagkukunwaring nasa field pa rin. Bagamat mukhang talagang gusto niya ang peke, para kay Raisin, ang pananatili ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Aalis ako kasama mo. Sinabi niya kay Zhao Dong, pagkatapos ay hininaan ang kanyang boses at tinanong si Chu Qingwan, gusto ko munang umalis, at hahayaan ko ang 1,000 pamilyang tumulong na pabolaikan ka kapag bumalik ako, okay? Nang marinig ni Chu Qingwan na aalis na si Raisin, nakaramdam siya ng kaunting hinanakit sa kanyang puso, ngunit naisip niya na wala siyang kinalaman kay Raisin, at wala siyang dahilan para pigilan si Raisin, ngunit walang magawang tumango. Sinundan ni Raisin si Zhao Donglei at umalis sa venue. Sa ilalim ng lupa ng bundok, sa labas lang makikita, ang mayayabong na halaman ay nasa lilam ng bundok, at ang mga puno ay medyo mas maikli kaysa sa timog, ngunit ang ilalim ng lupa sa panahong ito ay ganap na naiiba. Makitid ang koridor, at isang tao lang ang madadaanan sa bawat pagkakataon. Ang madilim na kalsada ay tila natatakpan ng lumot, medyo mad-ulash, ngunit ang lugar na ito ay isang lihim na lugar para sa libu-libong pamilya. Pumunta si Hiroken Chen sa harapan, at may 4 o 5,000 bata sa likuran niya, lahat sila ay mukhang solemn na at walang ngiti. Gamit ang liwanag sa kanyang kamay, lumakad siya papasok, mga 100 hakbang, at sa wakas ay bumaba sa isang cellar. At sa harap ng mabibigat na metal na higanteng pinto, mayroong isang bukas na espasyo, at ang 6 na taong nakatayo doon ay tila mas maliit. Ito ay isang buong taas ng 7 o 8 tao, at ang lapad ay pareho din. Ito ay isang malaking pabilog na gate, at ang komplikadong makinarya ng metal ay ang batayan para sa paglock nito.
Isa sa libu-libong bata na iyon ay tila hindi pa ito nakita noon, at ngayon ay paipong nakatitig sa himalang ito. 949. Halos imposibleng umasa sa lakas tao para mabuksan ang ganoong kalaking gate. Naturally, may ilang institusyon dito, kung hindi lang kakaunting tao ang kukunin ni Hirokan. Sabay-sabay siyang pinandilatan ng mga anak ng mga mukha na iyon kaya kitang-kita niya ang kanyang harapan. Naglakad siya papunta sa pinto at naglabas ng maliit na susi sa kanyang dibdib, at sa ilalim ng malaking metal na pinto, may maliit na madilim na grid, may ipinasok si Hirokan sa keyhole ng secret grid. Dahan-daang paikutin, at bubuksan ang nakatagong compartment. Ngunit sa loob ay mas komplikadong mga pagbutas, ng mapal na ipinamamahagi ayon sa kung anong mga patakaran, mga 108. Sinimulan ni Chihiro Chen na tanggalin ang keyhole sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Napakaseryoso niya, dahil kung nagkamali siya, mabubuksan lang niya ito muli pagkatapos ng 1 buwan. Pero buti na lang, Grandmaster, very stable ang kamay, maganda rin ang memorya, at walang problema hanggang ngayon. Alam niya sa kanyang puso na kakaunti ang mga butas ng susiya na kailangang buksan, at sa isang sandali, magiging maayos na ito. Anong tunog? Bulong ng isang anak ni Chenjie sa mga tao sa gilid. At gusto na lang niyang itanggi, ngunit narinig niya ito, at ang mahinang mga yabag ay nanggaling sa kabilang dulo ng lagusan, at tila may paparating. May tao. Sa oras na ito, naging mas malinaw ang boses, at sunod-sunod ding narinig ng 3 pang tao. Pero nasa critical juncture si Chihiro Ken, nakakonsentrate ang isip niya sa keyhole, kaya hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Ang 4 na tao ay unang humawak sa isa't isa, at ang ika-6 na kapatid na lalaki ay magpapailaw para kay Zubei. Nag-react agad ang isa sa mga anak ni Chenjie sa pangunguna nila. At kakatapos lang niyang magsalita ay nagmamadali ang mga yabag, at tila malapit na ang tao. Maliban sa nag-iilaw kay Zenon Ken sa nakaraan, ang 4 na iba pa ay nagtakda ng kanilang poster. Lahat sila ay outstanding sa libu-libong juniors. Kung sila ay mga ordinaryong tao, maaari nilang harapin ang mga ito ng mag-isa. Kahit na may makilala silang ma-master, ang 4 ay maaaring magtulungan. Imposible rin na walang pagtutol, hindi pa banggitin na nagpapaliban lang sila ng oras at naghihintay hanggang sa matapos ang trabaho ni Zenon Chen, maliban na lang kung master din ang kabilang partido, kung hindi, mahirap magkaroon ng pagkakataong makatakas. Ang boses ay malapit sa kanilang mga tainga, at sa wakas ay nakita ng ilang tao ang anyo ng isa't isa. Ang hindi inaasahang tao ay isang babae. Siya ay balingkinitan at balingkinitan, ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na gasa, hindi siya totoo, ngunit siya ay mukhang isang napakagandang babae. Kung narito si Raisin, tiyak na makikilala niya ang ibang tao, ang taong ito ay isang taong moang, at ito ang taong nakaaway sa kanya sa pabrika noong araw na iyon. Ang 4 na miyembro ng Chen family ay hindi nang ahas na gambolain ang kanilang mga sarili, at tinitigin ang babaeng Mo-Wolf ng buong atensyon. Kung hindi inaasahan ng kabilang partido na mahuhuli ang libu-libong mga disipulong ito sa pamamagitan ng kanyang hitsura, sinulyapan niya lang ito ng casual, at agad na sinimulan itong gawin. Magaling gumamit ng espada si Chenjie. Nakahawak na siya sa hilt ng espada kanina lang. Nang makita niyang biglang sumugod ang figure ng kalaban, sabay na nabunot ang 4 na mahabang espada sabay tawa. Ang babae sa moang ay mayroon ding sandata sa kanyang kamay, isang eskarlate na punyal, na mukhang mas kakilakilabot. Si Dingling ay gumawa ng marahas na ingay, at ang punyal at ang mahabang espada ay magkaharap. Sa dilim, makikita pa nga ang mga sparks. Ngunit ang tunog ay hindi kahit na tumagal para sa oras ng tsaa. Nang huminto ang tunog, natapos ang lahat. Kung tungkol sa kung sino ang mananalo at kung sino ang matalo, ang nag-iilaw kay Hirokan Chen ay makikita ng malinaw pagkatapos ng ilang liwanag. Isang tao lang ang nakatayo sa parang, maliit ang katawan, kahit anong tingin niya dito, hindi siya isa sa mga kapatid niya sa pamilya, kaya lang maaring buhay pa ang kabilang partido. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kahindek-hindek na sitwasyon. Ang 4 na magkakapatid sa pamilya ay pawang mga mahuhusay na master sa martial arts. Bata pa sila, ngunit lahat sila ay mga karakter sa yugto ng dinamismo.
Nakasalubong man sila ng mga ordinaryong tao, sumusuko lang sila. For the sake of this, ngayong magkakatrabaho na silang apat, hindi man lang sila makapag-aksaya ng oras para hilahin ng kabilang partido ang isang tasa ng tsaa. Bagamat ayaw kong maniwala, tumingin muli sa lupa, malinaw na may apat na bangkay, at imposibleng maging ibang tao, ang mga kapatid na iyon. Bigla siyang nagalit at gustong sumugod para ipaghiganti ang mga kapatid niya. Manatiling matatag. Isang biglaang paghinto ang tumunog sa kanyang tainga. Nagising na lang siya bigla. Kung ngayon lang siya sumugod ng pabigla-bigla, hindi lang siya makakaligtas, masisira rin ang mga malalaking kaganapan sa pamilya, kung gayon siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Matapos magising ay bahagyang nagpakatatag siya. Ngunit sa kabilang banda, dumating ang babae. Walang sagabal, napakabilis ng kanyang figure, sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ng dalawang tao ng Chenjia. Ang mabangis na punyal ay nakatutok sa katawan ni Chihiro na parang makmandag na ahas. Kung hindi siya kikilos, tiyak na mamamatay siya. Ngunit kung siya ay lumaban, ang kandado sa kanyang kamay ay masira bilang isang resulta. Maaari lamang itong buksan makalipas ang isang buwan. Ito rin ang hindi niya kayang tiisin. Nasa harapan na niya ang makamandag na ahas, at malamig ang ekspresyon ng babae at wala siyang makitang nakaka-relax na kilos. Tila may pag-asa siyang gagawin ito ni Hiroken. At gaya ng inaasahan, sumigaw si Hiroken Chen, munting magnanakaw, matagal ka nang hinihintay ni Lolo. Isang sigaw lang, at ang tunog ay parang nanginginig sa puso ng mga tao, at biglang bumangon ang takot sa puso. Isang malakas na kamao ang hamampas sa dinaanan ng kalaban. Kung mabangga ito, ewan ko ba kung magkakahiwa-hiwalay ang maliit at mahinang katawan ng babae. Natahimik ang mga mata ng babae na parang hayop, at parang wala siyang nakikitang pagbabago sa emosyon sa kanyang katawan. At pagkatapos, ang katawan na hindi kailanman magbabago ng direksyon sa hangin ay biglang umatras pabalik, ganap na lumalabag sa ilang mga patakaran. Nagulat din si Chihiroken, pero nakita niyang may tao sa likod ng babae, at nagtatago sa ere ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na gawin iyon. Kasamaan sa lupa. Biglang sumigaw si Zenon, at ang anak ni Chenjia na nagpailaw kay Zenon ay ipinasok ang susi sa isa sa mga butas ng susian, at sa isang mahinang pag-click, binuksan niya ang pinto at humakbang muli palapit. Ito ay lumabas na upang maiwasan ang sitwasyong ito, ilang libong mga bata ang pamilyar sa lokasyon ng 108 butas na ito. Sa kritikal na sandali, kailangan lang iulat ni Zenon Chen ang posisyon, ngunit ang pagsubok ay sapat silang maingat. Paglabas ng susi sa keyhole, isang patong ng pawis ang tumutulo mula sa mukha ng batang Chenjia. Sa muling pagtingin sa dalawang moang, ang isa ay unti-unti ding lumabas sa dilim. Siya rin ay isang babae na may malambot at kaakit-akit na hitsura, hindi kasing ganda ng isa na may itim na gasa na nakatikip sa kanyang mukha. Thousand Lords, matagal mo na bang inaasahan na darating tayo? Humalaklak ang babaeng babae. Si Hiroken Chen ay ayaw makipagtawanan sa kanila, ngunit siya rin ay interesado sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, at nagtanong, sino ka? Ang lakas ng loob mong pag-imbutan ng aking libong kayamanan. 950. Walang sumagot sa kanilang dalawa, at lalo pang tumawa ang babaeng babae. Chihiroken ay hindi nang ahas na lumayo dahil binuksan niya ang pinto, at saglit, hindi lumalapit ang dalawa, at hindi alam kung ano ang kanilang hinihintay. Hindi ka ba papasok? Tanong ni Hiroken. Ang babaeng nagsasalita pa rin, Thousand Lords, wala ka pa ring dapat alalahanin tungkol sa amin. Pagkatapos mabuksan ang pinto, natural na aalis kami at aakyat at makikipag-away sa iyo. Kung hindi dahil sa aming mga utak, hindi tayo maglalakas loob na isipin ito. Nagtataka si Hiroken, iniisip kung totoo o mali ang sinabi ng babae. Hintayin mong bumukas ang gate at umalis ka. Pumupunta ka lang ba dito para patayin ang 4,000 anak ko? If Thousand Lords are willing to think like this, okay lang, parang medyo madumi kami sa mga matataas na paanayan, kaya mamamatay tao. Ngumiti ang babae. Si Hiroken ay natural na hindi maniniwala dito, ngunit kapag binuksan ang pinto, sa tingin mo ba ay may pagkakataon ka pa bang tumakas? Kung hahayaan mong tumakas ng ganito, hindi ba ako magiging napakawalan, Jie?
Kung ang mga salitang ito ay binibigkas mula sa pangkalahatang populasyon, ang dalawa ng Moang ay maaaring manunuya, ngunit ang mga ito ay sinalita ng isang master, at natural na alam nila ang bigat. Ngunit kung hindi nila ito naisip ng maaga, anong lakas ng loob nilang pukawin ang balbas ng Grandmaster? Ang excitement noon pa man ay gusto ng mga kapatid natin. Kung makakatakas ka sa kamay ng 1,000 master ngayon, mas marami pang yabang na kapital sa labas sa hinaharap. Kung hindi ka talaga makakatakas, masasabing buhay lang ng ang ating mga kapatid na babae, kung gayon walang sino man ang maaaring sisihin ang iba. Sa pagsasalita tungkol dito, walang masabi si Hiroken Chen. Siya ay nag-uulat ng isang pangalan ng Tiangang o Earthsha paminsan-minsan, at pagkatapos ay ang mga anak ni Chenjia ay aalisin ang takip sa kaukulang keyhole, at kailangan niyang ulitin ang bawat hakbang. Kumpirmahin, ngunit hindi ito maaaring lumampas sa oras. Kahit na mukhang magaan, ang presyon sa puso ay napakalaki. Hindi banggitin ang epekto ng kabiguan sa buong Chenjia, ngunit ang nakaligtaan ay ang pagbubukas ng buong Taihao Secret Collection. Ang inaasahan na ito ay ibinahagi rin ng si Lion House at ng Chenjia, halos walang mawawala. Lihim na binilang ni Zenon kung magkano ang natitira niya, at nanatili siyang nakatitig sa dalawa pa. Nang matapos ang sandaling iyon, nagsimula na siyang gumalaw. Sa bilis niya, hindi na makakatakas ang dalawa. Ngunit sa pagtingin dito, may hindi maipaliwanag na pagtataka sa aking puso. Walang takot sa kanilang dalawa mula umpisa hanggang matapos, at wala man lang bahid ng pag-aalinlangan. Totoo bang hindi sila natatakot, o sabi nga nila, mas nag-e-enjoy sila sa ganitong klaseng stimulation? Pero kahit hindi ko maintindihan, direktang tao si Hiroken, gawin mo lang. Tila dahan-daang lumipas ang oras, at hindi na nagsalita ang magkabilang panig, hinihintay na lamang na bumukas muli ang pinto. Chiang Koi. Ito ang huling posisyon. Bago pa man bumagsak ang boses, malapit na ang figure ni Chihiroken, at ang galit na naipon niya sa loob ng mahabang panahon ay sumambulat na parang bagyo. Libo-libong tao ang natalo sa galit ng Grandmaster. Bagamat naabot na ng kaharian ang rurok nito, natural na imposibleng ihambing ito sa Panginoon. Sa sandaling dumating ang katawan ni Chihiroken, ang dalawang tao doon ay nagsimulang umatras. Mabilis din sila, ngunit ang distansya mula sa Chihiroken ay humihila pa rin. Libo-libong bata na nakatayo sa harap ng gate ang nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at sa wakas natapos na ang lahat. Pagtingin sa pintuan sa kanyang harapan, unti-unti itong bumukas, ang tunog ng pagpapalakas ng makina, ang tunog ng metal na tumatakbo, at ang tunog ng mga batong dumidikit sa bakal na pinto. Bigla na lang parang karaoke hall na magulong galaw. Pero kahit halo-halo, ang ganoong klase ng aura ay nagpapasuko pa rin sa mga tao, na para bang nag-collapse si Taishan noon, hinding-hindi posible na panatilihing hindi nagbabago ang kanyang mukha. Sa 4 na tao sa kuweba, 3 sa kanila walang oras na maghintay at makita. Sa isang suntok, ang sinulid na sutla na itinakda ng babaeng-babae sa butas ay nasa harap lang ng kamao ni Chihiroken. Nang maramdaman ni Chihiroken na may kung ano, binawi niya agad ang kanyang kamao. Sa isang magaan lang na haplos, naramdaman niya ang tibay ng sinulid na seda. Hindi ito isang ordinaryong thread. Kung si Hiroken Chen ay lumipat lamang sa kanyang sariling paraan at nagpatuloy, kahit na ang sinulid na sutla ay maaaring maputol, tiyak na siya ay masugatan. Ito ay halos tulad ng paggamit ng kanyang sariling lakas upang makarating sa harap na linya upang maalis ang kanyang pag-atake. At ang bahagyang pagwawalang kilos ngayon ay hindi napigilan si Hiroken Chen, hinabol niya ito muli, sa pagkakataong ito ng may pag-iingat, pinalamutian ng kaunti ang chi, maaari rin itong laban sa ganitong uri ng pagharang ng sinulid na sutla. Ito ay halos maputol, at kahit na mga hadlang ay hindi makamit. Nang makitang malapit na si Chihiroken, lumingon ang babaeng nakatikip sa kanyang mukha gamit ang isang punyal, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang magiging reaksyon ni Chihiroken. Matapos muling umiwas ay inabot niya at hinawakan ang palso ng babae. Nang makita ang pagkakataon, dali-dali itong inayos ng babaeng-babae, at isang berde na karayom, ang sumugod sa mukha ni Chihiroken, at kinailangan ni Chihiroken na sumuko pansamantala, tumalikod at umiwas dito.
Ngunit sa sandaling ito, bahagyang ngumiti ang batang Chenjian na nakatayo sa harap ng pinto. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan na nagbukas ng puwang. Sa simula ay hindi mapapansin ni Chihiro Ken ang nangyayari sa kanyang likuran, ngunit nang gumalaw ang anak ni Chen, nagbago rin ang liwanag sa kanyang kamay, at si Chihiro Ken ay walang kamalay-malay na sumulyap. Chen yan, anong ginagawa mo? Pagkakita nito ay napasigaw siya ng mariin. Ngunit ang anak ng pamilyang Chen na nagngangalang Chen yan ay tila hindi narinig ang mga salita ni Chen Han Ken, kaya diretso siyang pumasok. Agad na naisip ni Hiroken Chen ang isang bagay na mali, at walang pakialam sa paghabol sa dalawang babae sa kanyang harapan, lumingon upang mahuli si Chen yan. Sa pagtingin sa sitwasyon, hindi pinayagan ng dalawang babae si Chihiro na umalis, at tumalikod din sila para pigilan sila. Ngunit sa kasamaang palad, kung ito ay upang makatakas, maaaring may pag-asa. Halos walang pagkakataon para sa ganoong head-on. Isang malakas na suntok lang, na paatras ng ilang hakbang ang babaeng nakamaskara. Hindi man lang napunasan ng nakatagong sandata ng isa ang tagiliran ni Chihiro Ken, harangin pa ito. At pumasok na si Chen yan. Ang mga bagay sa loob ay nakatambak sa gulo, karamihan ay mga kayamanan tulad ng ginto at jade. Tinatamaan ito ng liwanag, at talagang maganda ang naaaninag na liwanag. At may isang walang laman na pinto sa loob, naglakad si Chen yan patungo sa loob, ito ay isang walang laman na silid, ang isa ay nakaupo sa platform, at ang plataporma ay walang laman, at pagkatapos ay mayroong 7 iba pang mga pinto, bawat isa ay may marka ng tsismis. Sa frame ng pinto, lumingon si Chen yan para tingnan ang pintong pinasukan niya, at pinto ay, Zon. Saglit siyang nag-isip, saka naglakad patungo sa kinaroroonan ng tuyong karakter. Sa oras na ito, nagkaroon din ng paggalaw sa labas, at tila dumating na si Hiroken Chen. Ngunit si Chen yan ay tila hindi nagmamadali, nakatitig lamang sa pinto ng walang laman. Tinapakan ni Zenon ang kanyang mga paa, may dalang alikabok, at napakabigat, na parang kahit ang treasure house ay nayanig ng kabuuan. At isang hakbang pa, naglakad na si Chihiro Ken sa ilalim ng Sonde Gate. Tumingin siya kay Chen yan at malamig na nagtanong, "Ta-trader ka ba sa pamilya Chen?" Napangiti si Chen yan at umiling, "Hindi ako." Saglit na natigilan si Hiroken Chen. Sa oras na ito, itatanggi niya, "Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko, ikaw na kumakain sa loob at labas." Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master. Ay nasumulyap. Chen yan, anong ginagawa mo? Pagkakita nito ay napasigaw siya ng mariin. Ngunit ang anak ng pamilyang Chen na nagngangalang Chen yan ay tila hindi narinig ang mga salita ni Chen Han Ken, kaya diretso siyang pumasok. Agad na naisip ni Hiroken Chen ang isang bagay na mali, at walang pakialam sa paghabol sa dalawang babae sa kanyang harapan, lumingon upang mahuli si Chen yan. Sa pagtingin sa sitwasyon, hindi pinayagan ng dalawang babae si Chihiro na umalis, at tumalikod din sila para pigilan sila. Ngunit sa kasamaang palad, kung ito ay upang makatakas, maaaring may pag-asa. Halos walang pagkakataon para sa ganoong head-on. Isang malakas na suntok lang, na paatras ng ilang hakbang ang babaeng nakamaskara. Hindi man lang napunasan ng nakatagong sandata ng isa ang tagiliran ni Chihiro Ken, harangin pa ito. At pumasok na si Chen yan. Ang mga bagay sa loob ay nakatambak sa gulo, karamihan ay mga kayamanan tulad ng ginto at jade. Tinatamaan ito ng liwanag, at talagang maganda ang naaaninag na liwanag. At may isang walang laman na pinto sa loob, naglakad si Chen yan patungo sa loob, ito ay isang walang laman na silid, ang isa ay nakaupo sa platform, at ang plataporma ay walang laman, at pagkatapos ay mayroong 7 iba pang mga pinto, bawat isa ay may marka ng tsismis. Sa frame ng pinto, lumingon si Chen yan para tingnan ang pintong pinasukan niya, at ang pinto ay, Zon. Saglit siyang nag-isip, saka naglakad patungo sa kinaroroonan ng tuyong karakter. Sa oras na ito, nagkaroon din ng paggalaw sa labas, at tila dumating na si Hiroken Chen. Ngunit si Chen yan ay tila hindi nagmamadali, nakatitig lamang sa pinto ng walang laman.
Tinapakan ni Zenon ang kanyang mga paa, may dalang alikabok, at napakabigat, na parang kahit ang treasure house ay nayanig ng kabuuan. At isang hakbang pa, naglakad na si Chihiro Ken sa ilalim ng Sonde Gate. Tumingin siya kay Chen Yan at malamig na nagtanong, "Ta-trader ka ba sa pamilya Chen?" Napangiti si Chen Yan at umiling, "Hindi ako." Saglit na natigilan si Hiroken Chen. Sa oras na ito, itatanggi niya, "Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko, ikaw na kumakain sa loob at labas." Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.